Love stories. Ang pakikipagrelasyon ay mayahalin tulad sa bunga ng isang punong kahoy. Mura pa kapag bago pa lamang at hinog na kapag sinubok ng pagkakataon. Ikaw kabarangay, ano ang mga pagsubok na pinagdaanan mo sa isang relasyon? Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo sa kasabihan na kapag bumitaw tayo sa isang bagay na pinangahawakan natin ay mas nagiging magaan ang lahat? Ako kasi oo. At yun ang eksaktong pakiramdam na gusto ko nang gawin sa relasyon namin ng girlfriend kong si Almira. Pero bago ko ikwento ang dahilan kung bakit gusto ko nang bitawan ang relasyon namin, pabati muna ng isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Nakatulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Benji, 31 years old at taga Mandaluyong. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company sa Pasig simula noong 18 years old ako. At kung ilalarawan ko ang sarili ko ay masasabi ko namang may itsura ko. Abulin din ng mga babae at binabae pero straight gaya ko. Regular sa gym at sumasali sa mga running event. Non-smoker pero umiinom ng alak paminsan-minsan. Basta for me ay health is wealth. Namatay kasi sa cancer ang father ko noong 17 years old ako kaya simula noon ay iningatan ko na talaga ang sarili ko. Pero mabalik tayo sa sinabi kong habulin ako ng mga babae at binabae. Totoo yon. Lalo at may pagka-playboy din ako. Kahit nung teenager pa lamang ako at nagpatuloy yon noong nagtrabaho na ako sa call center. Pero good boy ako sa mata ng mga relatives ko at ang nakakaalam lang ng pagiging mapaglaro ko sa mga babae ay ang pinsan at best friend kong si Emerson Papadudut. Tagal naman sagutin yung tawag ko. Hello? Sa wakas, sinagot mo rin, tol. Sorry tol, may ginawa lang ako. Tinulungan ko lang si mama sa kusina. Ha? Anong ginagawa mo sa kusina? Pambabaeng trabaho yan. Siyempre ako yung nag-iwan ng mga sangkap na gagamitin niya sa pagluluto. Saka anong pambabaeng trabaho? May mga kusinerong lalaki, no? Oo na. Parang binibiro ka lang eh. Ano ba kasing dahilan bakit ka napatawag? Itatanong ko lang kung okay lang magdala ng babae dyan sa inyo. Ah, yung girlfriend mo ba? Si Lilia? Oo naman. Yun! Pero hindi ko girlfriend. Tsaka hindi na si Lilia. Iba na to. Anong ibig mong sabihin? Break na kami ni Lilia. Masyadong controlling. Palibhasa, Scorpio ang zodiac sign. Ganun ba yun? Ewan ko. Nababasa ko lang sa Facebook. At naniwala ka naman. Oo, kasi ganun si Lilia. Kaya nga kami nag-break eh. Maniwala sa'yo. Ang sabihin mo, babaero ka lang talaga. Uy, shh ka lang dyan. Mamaya marinig ka nila tita, ano pa isipin nun sa akin? Malamang dahil sa iba't ibang babae na sinasama mo sa mga gathering natin, iisipin talaga nila na babaero ka. Ganun ba yon? Sige na nga, hindi ko na muna isasama tong babae ko. Total, hindi pa naman nagiging kami. Eh anong tawag sa inyo? May mutual understanding? Ewan ko sa'yo, ang tanda-tanda mo na. 30 years old ka na. Pero bakit kasi hindi ka pa rin maging stick to one? Sa gwapo kong to, mahirap sa akin maging stick to one, no? Tsaka maraming magaganda at sexy na babae sa mundo. Mga katwiran mo talaga laging wala sa hulog. Napapaisip tuloy ako kung may tsansa pa ba na tumino ka. Ako nga, hindi ko iniisip yung bagay na yan. Kaya wag mo na rin masyadong isipin. Basta, ikaw lang nakakaalam ng pagiging playboy ko. Oo, kaya nga nag-aalala pa rin ako na baka isang araw makarama ka na lang sa pinagagagawa mong yan. At bakit naman ako makakarma? Tinatanong mo pa talaga? Siyempre, nananakit ka ng puso ng mga babae. Pinapaasa mo sila tapos iniiwala yan.
Ganun talaga nangyayari sa isang relasyon kapag hindi nag-workout ang dalawang tao. Naghihiwalay. Kesa naman patuloy pa sila magsama kahit na hindi ganun katindi yung pagmamahal nila sa isa't isa. Paano mo nasasabi yan? Kung hindi mo naman binigay yung 100% na pagmamahal mo sa isang babae. Para sa akin, hindi ko pa nakikilala yung babaeng bibigyan ko ng 100% ng pagmamahal ko. Kaya habang wala pa siya, trial and error muna. Ewan ko sa'yo, mga katwiran mo talaga. Kung hindi wala sa hulog, bulok. Hayaan mo na lang kasi ako sa ginagawa ko. Total masaya naman ako. Hindi lahat ng masaya mabuti na. Tandaan mo pa rin yun. Oo na. At lagi ko pa rin papaalala sa'yo na mag-ingat ka sa gawain mong yan. Lalo na papalit-palit ka ng partner. Baka magkasakit ka niyan. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Maingat ako, huwag kang mag-alala. Pero salamat pa rin sa paalala. Walang anuman. Anong oras ka ba pupunta rito sa bahay? Inaantay ka nila mama at papa. Anniversary pa naman nila. Huwag mo silang iinjanin. Mga bago mag-alas 12, nandyan na ako. At oo naman, hindi ko i-injanin sina tito at tita. Okay, see you later sa bahay. See you later, bye. Papadudot anak ng tiyuhing kong pastor si Emerson kaya ganon ang ugali niya. Yun bang literal na good boy tapos ako ay mapagpanggap lamang. Pero sa kabila ng lahat ay hindi naman siya judgmental kaya sa kanya ako nakakapag-open up ng mga nangyayari sa buhay ko. Kasama na nga doon ang pagkakaroon ko ng iba't ibang karelasyon. Alam ko na hindi nakaka-proud na magpapalit ng partner pero hindi talaga kasi ako makontento sa iisang babae. Pero nagbago ang lahat nung nakilala ko si Almira. 29 years old siya ng panahong yon at nagtatrabaho sa isa sa mga leading bank sa bansa. Nagkakilala kami sa party through a common friend. Ang masasabi ko lang ay na-starstruck talaga ako noon sa kagandahan niya. Tapos ang puti at ang kinis din ang balat niya. Siyempre bilang attracted ako sa ganong klase ng babae kahinaan ko si Almira. Kaya naman mabilis pa sa alas 4 na pinormahan ko siya. Hiningi ko kaagad ang number niya at bagay na hindi naman niya pinagkait sa akin. Doon na nga kami nagumpisang mag-usap at nalaman ko nga na NBSB siya o no boyfriend since birth. Kaya naisip ko na chance ko na yon para mapasagot siya at maging kauna-unahang boyfriend niya. At hindi nga nagtagal ay nagbunga ang pangungulit ko sa kanya. Effort at panunuyo. Nang pumayag siyang magpaligaw sa akin, papadudot. Pagkalipas nga ng 2 buwan ay sinagot na niya ako at ganap na kaming magkasintahan. Mahal, ano bang ginagawa natin sa lugar na to? Ano pa nga bang ginagawa ng mag-boyfriend at girlfriend sa lugar na to? Kaso Eddie! hindi pa ako handa eh. Ha? Hindi ka pa handa saan? Saan pa ba? Di dun sa ginagawa ng mag-boyfriend at girlfriend sa motel. Pambihira ka naman. Kaya nga kita dinala rito para gawin na natin yung bagay na yon. Akala ko naman willing ka kasi sumama ka. Nung una, willing ako pero biglang nagbagong isip ko eh. Hindi pa pala ako handa. Labo mo naman eh. Bakit hindi ka pa handa? Nandito na tayo. Hindi ko rin ma-explain basta yun yung nararamdaman ko. Sorry. Siguro natatakot ka ano? Oo, hindi ko rin alam gagawin ko eh. Basta sabayan mo na lang ako. Huwag kang matakot. Tuturuan naman kita eh. Kaya lang 'di ba, dapat ginagawa lang ng mag-asawa yung bagay na yun. At kanino mo naman nalaman yan? Anong kanino nalaman? General knowledge yun. Ang mag-asawa lang ang may karapatang gawin yung bagay na gusto mong gawin natin. Noon yon, pero hindi na ngayon. Masyado mo naman tinatali sarili mo sa makalumang panahon eh. Kainis ka naman? Huwag ka namang mainis oh. Sinasabi ko lang naman sa'yo yung nararamdaman ko eh. Paano naman yung nararamdaman ko? Sa lagay yung sa'yo lang mahalaga kasi babae ka? Benji naman, please huwag kong sumigaw. Paanong hindi ako sisigaw? Nakakainis ka na. Kung umasta ka, akala mo teenager pa tayo. Kung nasa mga ganong edad pa lang tayo, baka pwede pa yung sinasabi mo. Kaso ang tatanda na natin eh. Alam ko naman yun kaya nga sorry kasi bigla ako nag-back out.
Kung ganyan lang din gagawin, mabuti pa umalis na lang ako. Saan ka naman pupunta? Hindi ko alam. Basta malayo sa'yo. Please, wag ka namang umalis. Wag mo naman akong iwan mag-isa rito. Anong gagawin ko rito? Ayaw mo naman may mangyari sa atin. Di aalis na lang ako. Bahala ka na sa buhay mo. Nagtatampo ka ba? Hindi ba halata? Alata kasi daig mo pa yung batang nagtatantrums dahil hindi na pagbigyan. Lalaki ako at may pangangailangan ako. Kung hindi mo kayang ibigay sa akin yun, mabuti pa, wag mo na lang akong insultuhin. Kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Sorry na kasi. Ano bang pwede kong gawin para hindi ka na magtampo? Alam mo kung anong gagawin mo. Matanda ka na. Hindi ko na dapat sabihin sa'yo yun. Ganun ba? Pero sabi mo sa akin kanina tuturuan mo ko. Ha? Kanina, sabi mo. Oo naman. Pero ibig bang sabihin yan, pumapayag ka na? Oo. Yahoo! Promise, hindi ka magsisisi. Kaya lang pwede bang magdahan-dahan ka lang kasi first time ko pa lang eh. Oo naman. Akong bahala sa'yo. Sisiguraduhin ko mag-i-enjoy ka ngayong gabi. Kasama ako. Papadudod doon ko na-realize na medyo makalumang tao si Almira. Pati na rin ang pag-iisip niya pero buti na lamang at hindi ako nahirapang kumbinsihin siya. Naayos lang na gawin namin ang bagay na yon dahil nga moderno na ang panahon. Kaya masayang-masaya talaga ako nung pumayag siyang may mangyari sa amin ang gabing yon. At mas lalo lang nadagdagan ang kaligayahan ko sa dibdib. Dahil ako papadudot ang unang lalaki na nakagalaw sa kanya. Hindi ko na masyadong idedetalye pa pero isa lang ang masasabi ko, pinaka the best. Na experience ang nangyari sa amin ang unang gabi ni Almira. Hindi nagtagal ay siya na ang nag-i-insist na may mangyari sa amin at sobrang saya ko noon. Siya na ang madalas na nagyayaya sa akin at sino ako para tanggihan ang paanyaya ng isang katulad niya. Hindi ko rin may paliwanag pero ang galing ni Almira sa parteng nabibighani niya ako hindi lang sa pisikal niyang katangian at galing sa pakikipagromansa kundi maging sa buong pagkatao niya. Alam ko, nang mga panahon na yon na natagpuan ko na ang babaeng mamahalin ko ng 100%. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ang unang beses naming ginawa na ni Almira yon ay nasundan pa nga ng mas marami pang beses. Masaya ako kasi hindi lang ako ang nag-i-enjoy sa mga ginagawa namin kundi maging siya rin. Minsan pa nga niyang nasabi sa akin na ginising ko raw ang natutulog niyang pagkababae. Kaya medyo proud ako pagdating sa bagay na yon. Kaya lang kung hindi naman kami magkasama ni Almira at kung walang nangyayari sa amin ay subsob sa trabaho ang girlfriend ko. Palibhas ay mataas ang posisyon niya sa pinagtatrabahuhan niya, bagay na hindi ko kinatutuwa lalo kapag feeling ko ay wala na siyang oras sa akin. Kaya nga hindi ko naman napigilan ang sarili kong tumingin sa ibang babae. Pampawala ng lungkot o bagot sa relasyon namin ni Almira. Sa ganong paraan ay hindi ko masyadong dinaramdam ang pagtanggi niya sa pag-aaya kong lumabas kesyo marami nga siyang ginagawa sa trabaho o pagod dahil sa trabaho. Pero sigurado naman ako sa sarili ko na mahal ko si Almira dahil hindi naman ako nahuhulog sa mga babaeng nagugustuhan ko. Gusto ko lang silang kasama. Hindi ko naman sinabing mahal ko na, papadudot. Uy, nag-reply na rin siya. Si Almira? Akala ko ba nasa seminar sila ngayon? Oo nga. Bakit? Sinabi ko bang si Almira yung nag-reply? Nag-assume lang ako kasi ang lapad ng ngiti mo. Kulang na lang mapunit yung pisngi mo. Oh. Tapos malalaman kong hindi pala yan si Almira. Sino yan ha? Wala lang to.
Kailan ka pa naging chismoso ha? Alam kong masama maging tsismoso, pero mas masama yung may iba kang babaeng inaatupag habang busy ang girlfriend mo. Ikaw nang may sabi, busy ang girlfriend ko. Kaya nga may kasabihan na pag wala ang pusa, naglalaro ang daga. Kung ganun, totoo nga na may ibang babae ka? Relax ka lang dyan, tol. Paano ako magre-relax? Mukhang bumabalik ka na naman sa pagiging babaero mo. Akala ko pa naman nagbago ka na nung makilala mo si Almira. Akala ko rin nagbago na ako. Pero kasalanan naman niya kung bakit ako humahanap ng atensyon sa ibang babae. Paano naman niya naging kasalanan? Yung pagiging busy niya sa trabaho, kaya nawawala na siya ng panahon sa akin. Pero may trabaho ka rin naman, di ba? Dapat alam mo yung pakiramdam na yun. Meron at alam ko naman yon. Pero mas busy sa akin si Almira. Nakakatampo na yung ilang beses niya rin tinanggihan mga pagyaya kung lumabas kami. Kaya nang bababae ka na lang. Oo na hindi. Anong oo na hindi? Labo mo naman? Oo, pero hindi ko naman mahal tong babaeng to. Kumbaga libangan ko lang siya para hindi ko masyadong maramdaman yung pagka-busy sa trabaho ng girlfriend ko. Tsaka si Almira pa rin naman ang mahal ko. Ang alam ko sa pagmamahal, dapat nananatili kang tapat sa taong mahal mo. Yun yung sayo, pero iba naman yung alam ko. Ewan ko sa'yo, Benji. Hayaan mo na lang kasi ako sa ginagawa ko. Malaki na ako, alam ko na to. Paano kita hahayaan? Masama nga yan. May girlfriend kang tao. Ipapaalala ko lang sa'yo. Sigurado pag nalaman ni Almira yung pagiging babaero mo, hihiwalayan ka nun. Wag naman, mahal ko yun eh. Kung talagang mahal mo si Almira, hahanap ka ng ibang pagkakaabalahan. Hindi ang pambababae mo. Marami naman dyan eh. Wala ka bang sasaliang marathon dyan? Para kahit paano malibang ka naman. Wala eh. Tsaka tinatamad na akong sumali. Mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Kung sa church yan, pas ako. Alam kong sasabihin mo yan, kaya hindi tayo dun pupunta. Eh saan? Sa book fair. Meron dito sa Metro Manila at gusto kong puntahan. Dun mo ako samahan. Boring naman nun, puro libro. Kaya nga book fair. Anong ine-expect mong makita? Mga alak? Oo, tsaka mga babaeng sumasayaw sa pole. Biro lang. Ikaw lang yung tumanda pero paurong. Sakit mo naman magsalita. Biro nga lang, di ba? Biruin mo na ang lasing, pati na ang bagong gising pero wag lang ako. Wag ka na kasing pikon, tol. Basta, tigilan mo na yung paglalaro mo ng apoy. Matanda ka na eh. Matakot ka na lang din mapaso, sinasabi ko sa'yo. Papadudot aminado naman ako na masama na ma-in love pa ako sa ibang babae lalo na at may girlfriend na ako. At si Almira nga yun. Pero sa totoo lang ay mahirap kalimutan ang mga bagay na kinasanayan ko na. Buti na lang talaga at nandyan si Emerson para magpaalala sa akin na dapat ay maging loyal na ako sa iisang babae kung ayaw kong makarma pagdating ng panahon. Sino ba naman ang gustong makarma, hindi ba? Saka tama rin naman siya nang sabihin niyang hindi na ako bumabata para maglaro pa rin ng apoy. Malaki ang utang na loob ko sa pinsang kong si Emerson dahil napakatyaga niya sa akin. Kasi malamang kung malamang malalaman lang ng iba naming kamag-anak ang mga kalokohan ko, lalo na sa pakikipagrelasyon ay baka itakwil nila ako. May ugali kasi sila na ayaw nila na nababahira ng kahihiyan ng angka namin, lalo na at karamihan sa mga kamag-anak namin ay may tungkulin sa simbahan. Pero syempre wala namang tao na pinanganak na perpekto at kabilang na ako doon. Bata pa lamang ay hindi na ako close sa parents ko dahil pinipilit nila sa akin ang relihiyon nila. Kulang na lang ay itakwil ako ng mga magulang ko. At dahil wala naman akong kapatid ay wala akong nagiging kakampi. Pero nung nagkasakit ang mama ko, ako ang nag-alaga sa kanya. Ganon din si Papa kaya naman noong nawala sila bagaman masakit. Ay laking luwag naman sa dibdib ko yon. Hindi kasi birong mag-alaga ng may sakit lalo na at mag-isa ka lamang sa buhay. Papadudot mabilis na lumipas ang mga araw at sa tulong po ni Emerson ay nakadiskubre ako ng bagong hobby na magugustuhan ko kaya naman hindi na ako kating-kate na makapang babae. At yun nga ay ang pagluluto.
Nag-aral akong magluto ng iba't ibang putahe mula sa recipe book na nabili ko sa book fair na pinuntahan namin ng pinsan ko para kay Almira. Sa ganong paraan ko na-impress ang girlfriend ko at masayang masaya ako kapag nagugustuhan niya ang putaheng hinahain ko, Papa Dudut. Mahal, baka naman pwede mo na akong pagbigyan. Alam mo namang miss na kita eh. Miss na rin kita pero wag muna ngayon. Ha? Bakit? Kasi masama pakiramdam ko eh. Masama pakiramdam mo? Nakapunta ka nga rito sa apartment ko. Pumunta ako rito kasi gusto kitang makasama, hindi para makipagsiping sa'yo. Tsaka, hindi ka ba nakakaintindi? Masama nga pakiramdam ko, masakit puson ko. Meron ako. Ano ba yan? Wrong timing naman. At yun pa talaga yung naisip mo? Bakit ba kasi nagpunta ka pa rito kung meron ka? Sana pinahinga mo na lang sa inyo. Di ba sinabi ko na nga gusto kitang makasama? Akala ko ba miss na miss mo na ako tapos ngayon kulang na lang ipagtabuyan mo rito ako sa apartment mo nung nalaman mong meron ako? Ganun na lang bang tingin niyo sa aming mga babae? Para usan? Hoy, hindi naman ganyan tingin ko sa'yo ah. Hindi raw. Pero bakit yun ang nararamdaman ko? Pambihira naman oh. Alam ko ako yung nagtatampo rito. Pero sa lagay mukhang mas ikaw pa yung masama ang loob sa atin ah. Ano ulit yun? Nagtatampo ka na naman kasi hindi ka napagbigyan sa gusto mo mangyari. Siyempre, lalaki ako. May pangangailangan ako. Tsaka tagal mong naging busy. Ngayon na nga lang tayo nagkasama. Kaya umasa ako na mapagbibigyan mo na ako. Hindi ka ba nakakaintindi? Masama nga ang pakiramdam ko tsaka meron ako. Oo na, naiintindihan ko naman. Hindi mo na kailangan pa ulit-ulitin pa yon. Kaya nga sabi ko sana di ka na nagpunta rito. Baka naman kaya ka nagpunta rito kasi gusto mong magpaalaga sa akin ha? Bakit? Masama ba? Hindi, pero busy ako. Busy saan? Wala ka namang ginagawa ah. Meron na. May laro raw kaming basketball mamaya ng mga tropa ko. Niyaya nila ako kaya sasama ako. Sumali ka ng basketball eh hindi ka naman marunong mag-dribble. Sobra ka naman. Kaya nga sumali para matuto. Pwede bang saka ka na lang pumunta sa laro nyo. Dito ka na lang muna. Samahan mo ko. Magbanding tayo. Ano naman gagawin natin? Mag-movie marathon. Marami magagandang pwedeng panoorin ngayon. Alam mo namang hindi ako mahilig manood ng movie. Para sa akin pag-aaksaya lang ng oras yun. Pwede bang mag-aksaya ka na muna ng oras kasama ko? Yun lang naman kasi yung pwede natin gawin ngayon lalo na ang sakit-sakit ng puson ko. Please. Ano pa nga bang magagawa ko? Konsensya ko pa kung iniwan kita rito sa ganyang kalagayan. Thanks mahal. Kahit mukhang napipilitan ka lang. Huwag mo nang banggitin yung bagay na yon. Lalo ko nawawalan ng gana eh. Sige ka, iiwanan kita rito. Sorry na. Mabuti pa, pagluto mo na lang ako ng masarap para gumaan-gaan naman yung pakiramdam ko. At nautusan pa nga ako? Hindi kita inuutusan, okay? Tsaka huwag ka nga umasta na akala mo aping-api ka sa relasyong to. Lalo lang sumasama ang loob ko sa'yo eh. At ikaw na naman ang masama ang loob. Totoo talaga yung kasabihan na only women, children, and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. Ay, mapapasana all ka na lang talaga. Papa Dudut, masama pa rin ang loob ko kay Almira ng mga panahong yon dahil hindi niya napagbigyan ang gusto kong mangyari. Bukod sa wrong timing din ang pagkakaroon niya ng period kaya mas nadagdagan lang ang inis ko. Kaya nga pinaramdam ko sa kanya na masama talaga ang loob ko sa pamamagitan ng pagtitiis na wag siyang kibuin ng buong araw kahit na nag-i-insist siya na magbanding kami sa pamamagitan ng panonood ng pelikula. At nagpatuloy pa nga ang silent treatment ko sa kanya ng sumunod na araw. Ewan. Sa dinami-rami ng mga babae na naging partner ko ay ganito pala ang pakiramdam kapag nagsettle ka na sa isa. At sa totoo lang ay hindi na ako natutuwa kasi pakiramdam ko ay nakadepende na kay Almira ang kaligayahan ko. Yun bang tipong siya lang ang kailangan ko para sumaya, na hinahanap-hanap ang atensyon niya at apektado ko kapag pinagkakait niya yon sa akin dahil sa trabaho o sa ibang bagay.
Tiwala naman ako na walang ibang lalaki si Almira dahil mahal niya ako. Kaya ang kalabang ko na lang talaga papadudot sa kanya ay ang trabaho niya. Bagay na sa tingin ko ay mas matimbang sa kanya kesa sa akin. Nang mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot sa huli ay nagkabati rin kami ni Almira. Inopen up ko kasi sa kanya ang frustration ko sa relasyon namin. Bagay na pinakinggan naman niya. At bilang mga adult ay natuto kaming mag-compromise sa isa't isa. Masasabi ko na masarap din pala na magkaroon ng permanenteng karelasyon lalo na at willing siyang gawin din ang lahat para mag-workout ang aming pagsasama. Masasabi ko na naging maayos ulit kami ni Almira sa nagdaang 3 buwan hanggang isang araw ay bigla na lamang nagbago ang lahat. Hindi lingid sa kalaman ko ang madalas na pagkakasakit ng girlfriend ko. Nagsimula yon noong nagkaroon siya ng period at hindi na tumigil sa loob ng 1 buwan. Nang kumonsulta siya sa gynecologist, na-diagnose siyang may abnormal uterine bleeding. Niresetahan siya ng gamot para huminto ang pagdurugo at tumigil naman yon pero hindi niya sinabi sa akin na bumalik din pala pagkalipas ng 2 linggo. May tampuhan pa nga kami noon kasi hindi niya ako sinamahan sa outing namin ng mga katrabaho ko. Kesyo trabaho na naman niya ang dinahilan niya. Kaya nga noong kinumpronta ko siya ay doon ko na nalaman ang katotohanan, papadudot. Sino ba yan? Aga-aga. Storbo. Hello? Hello, mahal. Oh, mahal. Aga pa. Napatawag ka. Oo nga pasensya ka na. Busy ka ba? Hindi naman, pero natutulog kasi ako at naistorbo mo lang naman ako. Alam mo namang graveyard shift na kami, kaya tulog ako sa araw. Pasensya ka na, nakalimutan ko. Masyado kasi akong occupied. Occupied sa work mo? Hindi na bago yun. Mas madalas pa nga na trabaho mo laman ang isip mo kesa relasyon natin. Ayoko magsimula ng away, pwede ba? Hindi pwede kasi may init ulo ko ngayon. Lalo sinira tulog ko. Kailan ka ba magmamature? Alam mo, tama yung nakwento mo na sinabi sa'yo ni Emerson na tumatanda ka ng paurong. Grabe ka naman. Kung tumawag ka lang para ipamukha sa akin ng bagay na yan, mabuti pa, ibaba ko na tong phone para makatulog na ako ulit. Pag ako napuyat talaga mamaya sa trabaho, sisisihin kita. Mamaya mo na ibaba. Bakit ba kasi? May gusto ka bang sabihin? Oo, meron. Ano ba yun? Sabihin mo na bago pa kita matulugan. Antok na nga sabi yung tao Ano kasi, nalaman ko na yung result ng biopsy ko, mahal. Ha? Anong biopsy? Yung tungkol sa pagdurugo ko. Bumalik kasi ulit yung pagdurugo kahit na umiinom na ako ng gamot na nireseta ng gynecologist ko kaya pinayuhan niya ako na magpa-biopsy. Yun yung kukuha sila ng sample cells o tissue sa katawan mo para itest sa laboratory. Sandali. Hindi ko kasi masyadong maintindihan. Hinay-hinay ka muna, okay? Kagigising ko lang, yan agad bungad mo. Sorry, kasi hindi ko lang alam kung paano tatanggapin yung result. Natatakot ako, mahal. Ano ba yung result? Yung diagnosis, hyperplasia with atypia, ibig sabihin, cancer. May cancer ako, mahal. Sigurado ka ba dyan? Baka nagkamali lang sila. Hindi sila pwede magkamali, mga eksperto yun. Ano na raw gagawin sa'yo? Hindi ko alam, hindi ko pa alam. Ayoko pang alamin kasi natatakot ako. Hindi naman pwede yun. Kailangan mong alamin kasi mas nakakatakot kung wala kang gagawin. Siyempre meron naman, pero sa palagay mo ganun kadali tanggapin yun? Akala ko hormonal imbalance lang yung nangyari sa akin na simpleng pagdurugo lang na madadaan sa gamot pero bakit naman nauwi sa ganito? Hindi ko alam yung sagot sa tanong mo, pero pupuntahan na lang kita. Nasaan ka ba ngayon? Nandito ako sa may convenience store malapit sa clinic ng gynecologist ko. Puntahan mo na ako rito kasi naiiyak na ako. Huwag kang umiyak.
Nakakahiya naman sa ibang tao na makakakita sa'yo. At nakuha mo pa talagang isipin sila kaysa sa akin. Huwag ka na makipagtalo. Paalis na ako. Diyan ka lang, pupuntahan kita. Wag na, uuwi na lang ako. Kaya ko na palang sarili ko. Almira naman! Bye. Hello? Hello? Mga babae talaga! Papadudot gulat na gulat ako nang malaman ko ang resulta ng biopsy ni Almira. Pakiramdam ko ay pinagsakluban ako ng langit at lupa na pati siya ay tinamaan din ng cancer. Bigla tuloy bumalik sa akin yung alaala ko noong inaalagaan ko ang mga magulang ko na nagkasakit din. Bagaman hindi cancer ang kinamatay ni Mama, yun naman ang cause of death ni Papa. Natakot ako kasi alam ko sa sarili ko na mauulit na naman ang pinagdaanan ko habang inaasikaso ang mga magulang ko noong may sakit sila hanggang sa kanilang kamatayan. Pero syempre nanaig pa rin ang awa ko sa girlfriend ko. Nalungkot ako ng husto sa kalagayan niya at bilang boyfriend niya responsibilidad ko siya, Papa Dudut. Katulad ko kasi ay ulilang lubos na si Almira. May isa siyang nakababatang kapatid pero nasa Mindanao at madalang na lamang din ang kanilang komunikasyon. Ang pinakamalapit niyang kamag-anak ay nasa Camarines Norte. Kaya nga ako ang kasakasama ni Almira sa pagpapagamot niya noong lumala na ang sakit niya. Na-diagnose siya na mayroong endometrial cancer o cancer sa lining ng kanyang matres. At sa loob ng 7 buwan ay aaminin kong naubos na ako at nawala na ng pag-asa. Kaya nga nasabi ko sa pinsan kong si Emerson kung gaano na ako kapagod at gusto ko nang bumitaw, Papa Dudut. Wow, ang sexy naman niya. Ganda ng katawan. Ang kinis ng balat, tsaka ang puti. Sino yan? Bago kong natitipuhang babae. Natitipuang babae? May girlfriend ka na, di ba? Oo, pero hindi ko kasi mapigilan. Kahinahan ko mga mapuputi tsaka makikinis ang balat. Tol, nasisiraan ka na ba ng ulo? Alam mong may girlfriend ka pero nakuha mo pang mambabae. Ipapaalala ko lang sa'yo na may sakit si Almira. Dapat inaalagaan mo siya at hindi pinasasakit yung ulo niya. Yun naman ginagawa ko. Inaalagaan ko siya. Pero nakakapagod na. Anong sinabi mo? Nakakapagod nang mag-alaga sa kanya. Parang hindi naman kasi umuokay yung kalagayan niya. Parang di naman tumatalab yung mga gamot sa kanya. Pareho na kaming nawawalan ng pag-asa na baka gumaling pa siya. Kaya nga mas lalo mo siyang alagaan. Lalo mo siyang tutukan. Kasi kailangan ka niya ngayon. Pero pagod na nga ako, tol. Hindi ka ba nakikinig? Pagod na ako. Nung nagkasakit parents ko, ako nag-alaga sa kanila. Wala akong katulong kasi wala rin naman akong mga kapatid. Kung dumadalaw man kayo sa kanila, saglit lang. Pag umalis kayo, ako na lang yung naiiwan sa kanila para asikasuhin sila. Kaya nga nung namatay sila, aaminin ko na medyo nakaramdam ako ng konting kaginhawaan sa dibdib kasi wala na akong aasikasuhin pa. Tapos ngayon, mauulit na naman kay Almira yung pinagdaanan ko noon sa mga magulang ko. Parang di naman yata patas yun. Anong hindi patas dun? Paanong hindi naging patas yun? Sa inyong dalawa, siya yung may mas mabigat na pinagdaraanan. Yan tayo eh. Porque hindi ako yung may sakit, ibig bang sabihin ayos na sa akin ang lahat? Hindi ka ba nakinig? Nakakapagod mag-alaga ng may sakit. Tsaka bakit kasi kailangan niya pa magkasakit ng ganun? Paano na lang yung mga pangarap namin? Hindi na yun matutupad. Kasi baka bukas o sa makalawa, kunin na rin siya sa akin. Bakit ka ba ganyan mag-isip? Habang may buhay, may pag-asa. Hindi totoo yan. Kasi umasa rin naman ako noon na gagaling ang mga magulang ko. Pero ang ending, pareho lang silang kinuha sa akin. Kaya nga hinanda ko na yung sarili ko sakaling may mangyaring di inaasahan kay Almira. Eto na nga, nagmo-move on na ako. Sa pamamagitan ng paghahanap ng ibang babae na pagtutuunan ko ng pansin. Mali pa rin yung paraan mo. Hindi tama na habang buhay pa si Almira at lumalaban siya sa sakit niya, nagmo-move on ka na at nambababae.
Matakot ka nga sa karma. Natakot na ako noon sa karma. Kaya nga nagpakatino ako sa kanya. Pero anong ginanti sa akin ng kapalaran? Yung pagkakaroon ng cancer ng girlfriend ko? Kung hindi ba naman talaga patas ang mundo para sa lahat ng tao? Sakto! Ako pa yung naambunan ng kamalasan! Alam mo kung ano yung nasa isip ko ngayon? Ano? Na hinihintay ko na lang na kunin sa akin si Almira. Para matapos na ang lahat. Benji naman. Dun lang tayo sa makatotohanan, tol. Ayoko nang umasa para mabigulang ulit. Kaya mabuti pa. Hayaan mo na lang ako sa pambababae ko. Sa nalilibang ako sa ganitong paraan. At nakakalimutan ko yung nangyayari kay Almira. Kaya kung di mo ako kayang suportahan, wag mo na lang akong pakialaman. Please lang. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung ganon ako mag-isip dahil napaka-unfair ng tadhana sa akin. Sa lagay, yun ba ang premyo ng pagiging mabait at stick to one sa isang relasyon? Yun ba ang balik ng karma kapag tuluyan na akong nagpakatino? Yung bibigyan ako ng partner na aalagaan ko katulad ng mga magulang kong may sakit noon at sa huli ay kukunin na lamang din sa akin. Kung oo, sana hindi na lang pala ako nagbago para hindi ko na ulit pagdaanan yung ganong klase ng karanasan kasi nakakapagod na. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay tuloy-tuloy ang gamutan ni Almira at imbes na bumuti ang kanyang kalagayan, lalo lang lumala ang kanyang karamdaman. At ako ang sumasalo ng lahat ng pagod sa pag-aalaga sa kanya kaya nga naisip ko na gusto ko na lamang bumitaw sa relasyon namin para matapos na. Pero hindi ko naman magagawa yon dahil ako lang din ang inaasahan ni Almira. Kaya nga kung totoo ang himala, sana ay maghimala ang Diyos. Na sana ay pagalingin na niya ang girlfriend ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Umaasa ako na sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin para naman mabigyan po ako ng pag-asa na manatili sa aming relasyon ni Almira at huwag bumitaw. Maraming salamat po and God bless sa inyong programa at sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Benji. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.